Ang nakakatakot na kwento ng Sigbin. Sa isang maliit na baryo sa Cebu, madalas ikwento ng matatanda ang tungkol sa Sigbin, isang kakaibang nilalang na sinasabing lumalabas tuwing kabilugan ng buwan. Ito ay inilarawan bilang isang hayop na baliktad maglakad. Ang ulo ay halos nasa lupa at ang buntot nito ay mahaba, ginagamit na parang latigo. Kilala ito sa pagnanakaw ng kaluluwa ng mga bata at pag-inom ng dugo ng mga hayop. Isang pamilya ang nakaranas ng nakakakilabot na engkwentro sa nilalang na ito, na hanggang ngayon ay laman ng kanilang panaginip. Si Mang Lando ay isang magsasaka na nakatira malapit sa Kakahuya. Kasama niya ang kanyang asawang si Aling Celia at kanilang anak na si Junjun, isang 7 taong gulang na masayahi. Isang gabi, habang ang mag-anak ay kumakain ng hapunan, biglang napansin ni Junjun ang kakaibang ingay mula sa labas ng kanilang baha. "Junjun, Tay, may aso po ba tayo sa likod ng bahay?" Napatingin si Mang Lando sa bintana, ngunit wala siyang nakita. Pinaliwanag niya kay Junjun na baka ito'y mga ligaw na hayop lamang mula sa guba. Subalit, habang lumalalim ang gabi, naramdaman nilang tila may nakamasid sa kanilang baha. Kinabukasan, habang nagbabantay si Mang Lando sa kanilang bukirin, napansin niyang maraming mga alagang manok ang nawawala. Sa halip na mag-alala, inisip niyang baka ninakaw ito ng mga ligaw na hayop. Subalit isang gabi, habang patulog na ang mag-anak, narinig nila ang isang mababang alulong, hindi tunog ng ordinaryong aso. Si Mang Lando, dala ang kanyang machete, ay dahan-dahang lumabas upang tingnan kung ano ang pinagmumulan ng tunog. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang kakaibang nilalang, ang Sigbin. Ang katawan nito ay mistulang aso ngunit ang paa ay baliktad ang pagkakatayo. Ang mga mata nito ay pula at nagliliwanag sa dilim, habang ang buntot nito ay umuugoy na parang latigo. Sa halip na umatras, ang Sigbin ay dahan-dahang lumapit kay Mang Lando, na tila ba inaamoy siya. Hindi makagalaw si Mang Lando sa takot. Sa isang iglap, biglang tumakbo ang Sigbin papunta sa bintana ng bahay nila at sinubukang abutin si Junjun, na natutulog sa buwan. "Mang Lando, pasigaw, huwag kang lalapit sa anak ko." Agad na hinabol ni Mang Lando ang Sigbin, ngunit mabilis itong tumakbo patungo sa guba. Tumigil lamang ito sa isang malaking puno ng balete at biglang nawala. Nang balikan niya ang bahay, nakita niyang si Junjun ay nanginginig at umiiyak. Kinabukasan, humingi ng tulong si Mang Lando sa kanilang albularyo. Ayon dito, ang Sigbin ay isang nilalang na nauugnay sa masamang engkanto at madalas nitong puntiryahin ang mga bata. Sinabi rin ng albularyo na ang malaking puno ng balete sa gubat ay tirahan ng nilalang na iyon. Ginawan ng albularyo ng proteksyon ang pamilya, isang anting-anting na gawa sa espesyal na dahon at asi. Inilagay ito sa lahat ng bintana at pintuan ng kanilang bahay. Simula noon, hindi na muling bumalik ang Sigbin. Subalit na natili ang takot sa pamilya ni Mang Lando. Ipinag-utos ng albularyo na huwag nang lalapit ang sino man sa puno ng balete sa gubat, sapagkat iyon ang tahanan ng maraming nilalang na hindi dapat gambalay. Hanggang ngayon, ang kwento ng Sigbin ay binabahagi sa mga bagong henerasyon sa baryo bilang babala na mag-ingat sa kakaibang nilalang na maaring magdala ng panganib.